All you have to do is to find your partner. Because the other half of that heart ng puso ay nasa partner sa inyo. Ang kaputol ng pusong yan ay siya magiging ka-partner nyo for the rest of the ball. Okay ba yan? Okay ba yan? Okay? Approve ha? Approve! Okay, when I say go, iikot kayo para hanapin ninyo ang kalahati ng puso ng hawak nyo. Okay? Ready? Okay, ready. Get ready. Stand up. I will count. 1, 2, 3, go! Lahat kami, members ng Pen and Paper Club. Why Pen and Paper? Hindi namin ginagaya ang Dead Poet Society o ang Lonely Hearts Club. This is just an honest-to-goodness youth club. Nagsimula yun sa isang kapirasong papel kung saan isinulat ng bawat isa sa amin ang aming mga dreams and frustrations. Ang iba, nakakaiyak. Ang iba, nakakatawa. Ang iba naman, okay lang. At ang iba, nakakainis. Pero lahat ng naisulat, may common dream. And that is, to love and be loved. Ang magmahal at mahalin. At ngayong gabi, sa aming Valentine Ball, gusto naming malaman kung paano nga bang magmahal at mahalin. Sa anong klaseng paraan? It may be sweet, corny, sad, happy, tragic, funny. Pero sabi nga, it's better to love and lost than never to have loved at all. ba naman ganito, ha? Joel, gusto ko na umuwi. Bakit na? Huwag na. Sasabay na lang ako kay Bunny. Tayo. Ano ba dapat natin pag-usapan? Useless din naman eh. Matagal na naman to, pwede ba kalimutan na natin? Hoy, Insa! Insa! Hoy! Hoy! Insa! Uwi na, uwi na! Uwi na! Uwi na, uwi na! Uwi na! Ikaw bata ka? Dito ka lang pala. Sasayaw-sayaw ka. Uwi na, uwi na! Uwi na, sabi! Ano? Uwi na! Tama ka na. Ikaw bata ka, ha? Dito lang ka. Nahirapan akong hanap sa'yo. Kamuntik pa ako madapa dyan. Pina! Nanay mo naghanap sa'yo. Babastusin mo pa. Binabastos mo ako dito sa harap ng mga kaklase mo.
Tara! So! Bunny! Bunny, sandali! Sherry! Hoy! Hoy! Ba't ka? Gusto? Gusto? Ano? Ano? Ano titingin-tingin niyo? Ha? Ano sayaw? Sayaw! Sayaw! Bakit kayo tumatawa? Sayaw, ha? Bunny! No! Antay! Ito! Bunny, ano ba? Hindi ka pa ba tayo uuwi? Tayo. Ano ba? Ba't masunod ka na sunod, ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo ayaw na kitang makita? Ayaw na kitang makausap? Ba't ba ang kulit-kulit mo? Bakit naman kasi ikaw pa naging kamats ng puso ko eh. Ma, mag-usap tayo, please. Bakit ka ba biglang umalis? Basta mo na lang iniwan yung nanay mo doon. Sorry doon sa ginawa ng nanay ko, ha. Jahay talaga eh. Okay lang yun. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Hindi. Lagi na lang niya akong pinapahiya. Pinagagalitan. Wala pa siyang pinipiling lugar. Tapos, lagi pa siya naglalasing. Kung buwela yung tatay ko, hindi niya pwedeng gawin lahat ng yun. Kung minsan, hindi ko na alam kung mararamdaman ko sa inyo. Basta't ang alam ko, unti-unti na ako nagagalit sa kanya. Saka, parang ayaw ko na rin umuwi sa amin eh. Kasi, kikita na naman kami. Alam mo ba, kahit na anong gawin mo, nanay mo pa rin siya. Balik-baliktarin mo man ang mundo, nanay mo pa rin siya. Inso! Hindi lang talaga ako napahiya kanina. Kung hindi lang ako ininis nila, Nes. Sana'y pinagpalit ko na lang sa iba yung pusong nakuha ko. Sana hindi lang ikaw ang kapareha ko. Baka yun lang sinyas na magkakabalikan na tayo. Sherry, we belong to each other. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nagkamatch ang hearts natin. Pwede ba, Joel, tigilan mo na nga ang pag-iilusyon mo? Anong we belong to each other? Alam mo, mabuti pa huwag na tayo magkita ulit eh. Ito na ang huling gabi ng pagkikita natin. Ito na rin ang huling gabi na mag-uusap tayo. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa Catherine mo. Sinabi nang wala na kami ni Catherine. Sinungaling! Alam mo, kahit kailan, sinungaling ka talaga. Sinong hinihintay mo bumalik? Joel? Hindi. Amines! Uwi na tayo! Sandra, gabi na! Ay, nahulog na tayo! Sabi mo. Ay! 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 Ay!
O, Ami, padating na ang mami mo. Sinumpong ka na naman. Sakit pa rin nga ng ulo ko eh. Nakakahiya sa inyo. Ano ba nangyari? Morning po. Morning. Ano nangyari? Sinabi ko na nga bang huwag ka na mag-attend ng party yan eh. Pinipilit mo pa rin kasi. Mabuti pa ilabas na kita. Halika na. Eh, ma'am, hindi niyo ba siya ipapakonfine? Hindi na. Madalas naman mangyari sa kanya ito eh. Pagkalipas ng ilang oras eh, okay na ito. Halika na ha. Nurse? Nurse? Siya naman yan, hindi naman po si Beethoven eh. Oo nga, pero siya may sabi nito eh. Siya nga nagsulat nito eh. Oh, tignan mo ah. Friends are not only together when they are side by side. Even one who is far away is still in our thoughts. Ito naman, sinulat ni Hugh Prater. Love the magician, know this little trick, whereby two people walk in different directions, yet always remain side by side. Ang ganda, di ba? Cute. Bakit? Alam ko namang hindi ka pababayaan nila Catherine dun sa ospital, kaya hindi na ako sumama. At saka, tinawagan ko naman si Mami dun sa kinakantahan niyang music lunch eh. Ano ba? Taranta silang lahat kanina, akala nila kung ano na nangyari sa'yo. Ang sabi ko naman sa kanila, normal lang yun at ilang minuto lang eh, okay ka na. Ay, nako, buti pa nga sila, sinamahan nila ako. Ikaw na kapatid ko, ikaw pa yung biglang nawala doon. Eh, kasi ang sakit-sakit na kasi ng ulo ko eh, at saka ang dami kong nainom na punch, kaya nagpatid na lang ako kay Miguel. Ba't nakabili ka pa nito? Saan ka kumuha ng pambili mo? Wala. Saan ka sabi kumuha ng pambili nito eh? Basta. Eh, saan mo sabi kinuha yung pambili ng pabango nito at saka yung make-up? Nagnakaw ka na naman ano? Hindi! Eh, kaninong pera itong pinakialaman mo? Ba't nakabili ka dito? Ano yung pinagsasabi mo? Eh, nagnakaw ka na naman eh! Pera kong ginamit ko dyan! Bakit pa kayo nag-aaway? Tigilan na ninyo yan. Saan ka natulog? Saan ka nagpalipas ng gabi? Iniyan mo ko doon sa party, ha?
Inso, kinakausap kita, ha? Bakit hindi ka umuwi? Saan ka natulog? Saan ka nagpalipas ng gabi? Sa park ko, Anong park? Anong park na sinasabi mo? Ha? Saan ka sabi natulog eh? Sa park nga ako sabi. Kaya lang naman ako hindi mo ito kagabi. Dahil hindi ko naman magugusto yung dadatnan ko ito. Hindi na ba kayo titigil sa pag-inom at pagwawala, Nay? Naku, alam mo ba, Armando, ako'y tuwan-tuwa at si Chit pala darating na sa Webes. Kaya ako natutuwa, lumenos pagdating niya rito, meron nang makakasama ito si Bunny sa kanyang mga paglalakad-lakad. Alam mo, Iha, maswerte ka't nandito lolo mo. Kung hindi, naku, talagang hindi kita papayagan doon sa Valentine's party. Imagine kasama si Jose lamang. Rosing, hindi na bata yung apo mo na kailangan pa ng alalay at tagabantay. Aba, Arman, diyang kamaliit. Alam mo pa ngayon, dalaga na yan eh. Kaya kinakailangan talaga niya may alalay at may chaperone palagi. Alam mo naman eh, napakaraming masasamang diablo na nasa kapaligiran. Tinay, pakisagot lang yung telepono. Bunny, alam mo talaga hindi ko maintindihan. Hello? Kung bakit masyado kang involved dyan sa club ng yan eh. Wala ka namang mahihitarian eh. Rosing, hindi pinanganak yan kahapon. Ang panahon natin, hindi niya panahon. Mga aktibo ngayon ang mga kabataan kesa noon. Alam mo, ang hirap sa'yo. Kaya lumalaki yung loob niyan eh. Kasi talaga kinakampihan mong harap-harapan eh. Alam mo, ang katotohanan din, hindi ka na dapat maging aktibo dyan sa club na yan. Talaga, hindi naman talaga dapat eh. Ewan ko. Bunny, telepono. Sino? Miss Ra. Hello, Ness? Bunny, alam mo na ba nangyari kagabi? Nawala ang wallet ko. May kumuha ng wallet ko sa party natin. Nandun pa naman ang pera pambayad sa tuition fee. Kapapadala pa ng papa ko galing Saudi. Eh, paano naman mawawala yun? Paano ba nangyari? Iniwan ko lang sandali. Ang imatay niya si Ami. Sinumpong na naman kasi siya ng epilepsy. Tapos, nung nasa bahay na ako, wala na ang wallet ko. Doon ko palang nalaman. Kapal naman ang magnanakaw na yun. Sino yan? Si Mami na ba yan? Oo, yun oh. Kasama na namang ibang lalaki. Bukas, babalik ako lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Huwag na, dami mo nang binigay sa akin eh. Huwag na, okay na sa akin yun. Okay lang yun. Sige. ba't ba hindi mo matanggap na ayaw na sa'yo ni Joel? At gusto niya makipagbalikan kay Sherry. After all, si Sherry naman ako na sa'yo, di ba? Bakit ba napaka-tactless mo, Ron? Ano bang pinagsasabi mo? Napapansin ko lang naman kasi na sumasama ang loob niya tuwing nakikita niya kinakausap ni Joel si Sherry. Ano bang pakialam mo, ha?
Tsaka bakit mas nalalaman pang iniisip ko kaysa sa akin? Dahil hindi ko rin gusto. Eh ano ngayon kung di mo gusto? Dahil parang kang naghahabol kay Joel. You shut up! At ang isang babae naghahabol sa isang lalaking ayaw sa kanya. Cheap. I find it cheap. Bastos! Catherine, sandali. Catherine! Alright, wise guy. Masaya ka na. Masaya ka na dahil nakapagpaiyak ka na. Ikaw naman kasi ron eh. Bakit mo naman nasabi yun? Naiinis na kasi ako eh. Parang hindi niya napapansin yung effort ko para lang mapalapit sa kanya. Pakiramdam ko, si Joel ang nasa isip niya. Ganun ka ba ka-serious kay Catherine? I love her, Hans. Ngayon lang ako tinamaan ng ganito. I really love her. Happy birthday, ah. Saan mo? Kuya. Ganda naman ito. Thank you, ah. Pero ang mahal-mahal nito, ah. Ba't ganito rin regalo mo sa akin? Wala. Gusto ko lang naman maging special yung gift ko sa'yo para sa birthday mo. Thank you, ah. Suot lang kayo. Ganda. Hindi, pag ganito. Taran. Tan, tan, tan. Ang ganda talaga. Thank you ulit, ah. Pero sana hindi ka na bumili ng ganito kamahal na regalo. Eh, kahit naman kasi special. Basta't galing dyan sa puso mo. Mami, I love you. Kamahal ko yan, ah. Yes. Happy birthday, Ami. Pabili nga ni. Dalawa? Oo. Ano, sandali. Mag-usap na tayo. Ano, tsaka na lang kasi may pupuntahan pa ako eh. Sandra, nakita yung ginawa mo. Nagnakaw ka. Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo, okay? Wala. Sandra, ibalik mo yung kinuha mo sa grocery yun. Please! Wala akong alam sa sinasabi mo. Sandra! Sandra! Sana hindi ka na nagpakita sa mga anak mo. Ano bang kailangan mo, Rino? Ang kailangan ko lang, Paula, pagkakataon. Pakinggan mo naman ako. Ang gusto ko lang marinig sa'yo ay magpaalam ka na. Pakinig ka muna sa akin. Pwede ko namang ipaliwanag lahat ito eh. Sobra-sobra na ang panahon na binigay ko sa'yo para magpaliwanag. Tapos ngayon magtatangka ka. Hindi na matigas na ang puso ko, ang kalooban ko. Pwede ba umalis ka na? Paula, patay na si Jessica.
Walang kwenta sa akin. Libre na ako. Pwede na tayo uli. Rino, tapos na tayo. Ba't hindi tayo mag-umpisa uli? Sinira mo na ang buhay ko. Sinira mo na. Hindi ko alam kung saan tayo pwede mag-umpisa, Rino. Sa mahal pa rin kita, Paula. Mahal pa rin kita. Sanay na ako sa lukuhang relasyon. Hindi na ako naniniwala sa mga ganyan. Mama, pwede ba? Kahit man lang para sa mga bata. Please. Rino, 15 years. 15 taon. 15 taon na pinilit kong alisin ka sa isip ko. Ilang taon niya na umaasa-asa ako. Ilang taon niya na ginamot ko yung sugat na iniwan mo sa akin. At sa haba ng panahon na yun, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Pagkatapos ngayon, gusto mong bumalik sa amin at sasabihin mong mag-umpisa tayong muli. Rino, matagal ka nang nawala dito sa puso. Pinatay na kita. At pinatay na rin kita sa isip ng iyong mga anak. Mabutit dumating ka. Maupo ka. Maupo ka at mayroon tayong pag-uusapang importante. Yung pwesto natin sa palengke. Nasunog! Nasunog! Kaya wala na akong hanap buhay. Wala na tayong pagkikita. Tumigil ka sa pag-aaral mo. Ayoko tumigil sa pag-aaral, Nay. Ano yung kinabukasan ko? Ayoko, Nay. Ano ayaw? Anong ayaw? Pera. Saan ka kukuha ng pera, ha? Saan? Mula ngayon, tutulungan mo ko. Maghanap buhay ka. Dahil wala na akong hanap buhay. Gusto mo uminom? Minom ka! Gusto mo? Uminom ka! Catherine, sorry sa nangyari Hindi ko kasi makontrol yung sarili ko Nasasaktan na kasi ako tuwing makahalata akong nasasaktan ka pagkasama ni Joel Sherry. Tama ka rin naman Nag-iilusyon pa akong kami pa ni Joel. Samantalang obvious naman na bumabalik siya kay Sherry. Ako ang nang-agaw nun. Hindi ako ang inagawan. Kaya tama ka rin nung sabihin mo, siya pang isang babaeng humahabol sa lalaki na ayaw na sa kanya. Sorry din Sorry dun sa pagkakasampal ko sa'yo. Kalimutan na natin yan.
Tapos na ang chapter ni Jovel. So, kalimutan na natin lahat ng hassle na nangyari nun. Ay, kukuha mo yung paa niya, dali. Kukuha mo yung paa. Tsaka, tingnan mo yung panapakan, dali. Dali, daganan mo yung paa niya. Yung paa niya, daganan mo. Tsaka pinsili mo yung talampakan. Iha! 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 Alam mo, Hans, ang sama ng napanaginipan ko kagabi. Tungkol nga sa'yo. Mamasyal daw tayo. Tapos nasa tabi raw tayo ng falls. Tuwang-tuwa nga ako kasi ang ganda-ganda raw ng falls. Pero nadulas ka. Pero nahawakan ko kagad yung kamay mo. Pero alam mo, parang hinihigop ka ng malakas na agos ng tubig. Takot na takot nga ako eh. Iyak to ako ng iyak habang hawak-hawak ko yung kamay mo. Tapos ang sabi ko, kapit ka lang, Hans, kasi nararamdaman kong tinatangay ka na ng tubig eh. Tapos, ano nangyari? Tapos sabi mo, I'm sorry, Betsy. I really have to go. Tapos tinangay ka na ng tubig. Pagising ko nga kaninang umaga, umiikli pa rin ako eh. Alam mo, Hans, parang totoong-totoo yung napanaginipan ko. Paano kung mangyari sa akin yan? Anong gagawin mo? Eh, di tatalon din ako sa tubig para sabay tayong malunod. Baka matagalan bago ulit tayo magkita. Hindi na ako papasok sa linggo eh. Saka kakalas na rin ako sa youth club natin. Bakit? Kailangan kasing tulungan si nanay. Sunog yung tindahan namin sa palengke. Matatagalan bago kami makabangon ulit. Pero magkikita pa rin naman tayo, diba? Sana. Sulatan mo ako, ha? Tsaka, sana lagi kang tatawag. Tsaka, padala mo ako ng poems. Marami, ha? Sige na lang. I only want to make reasons for you to stay. Only reasons for you to return. Alam ko naman magkikita pa rin tayo eh. Ano ba? I'm sorry, Ton. Ayoko lumampas tayo sa limitasyon natin. Kasi pareho tayo nag-promise sa parents natin, di ba? Ang tatay ko, nagtatrabaho sa Saudi. Asang-asa siyang wala akong boyfriend dito at nag-aaral ako. Nagigilty ako, Ton. Alam kong nahihirapan siya doon. Ikaw, mayaman kayo. Lahat ng gusto mo nasusunod. Paano na pag dumating ang time na ipakilala mo na ako sa parents mo? Tapos,
Tapos wala akong natapos. Kasi anak lang ako ng contract worker. Ganun lang. Paano na? Let's wait na lang na matupad ang mga dreams natin, Ton. Kailangan makasal muna tayo. Please. Please, Ton. I'm sorry. Bigla lang ako. I'm very sorry. Hindi kita ikakaya sa parents ko kahit anak ka ng isang contract worker. Malay mo, someday, we're gonna get married. But, till then, I won't take advantage of you. Promise. Kasi muna. Tagal na kami kumikita dito. Ano ba talagang trabaho niyo? Messenger? Messenger ng ano? Kung ano-ano. Basta nagdadala lang kami, tapos pinabayaran kami. Ah, parang kartero? Ganun na nga. Alam mo, kung di tayo magsa-sideline so, hindi tayo mabubuhay. Mal, si Ben hintay niyo. Basta, Oh, andyan na pala sila eh. Tara, si Ben mga yan. huwag ka na magtanong. Ano mo na lang. Tatakbo. Patakamay! Wala naman akong ginagawa masama eh. Oh, yun. Ano ginagawa mo, ha? Nagnanakaw ka, no? Hindi. Ikaw babae ka. Kung pupunta ka dito, lagi kami nawawalan. Anong hindi? Ano to, ha? Ano to, Hindi ha? ako. Anong hindi? Hindi ako kumuha niyan. Hindi ako. Sandali na po, Hindi misis. ako kumuha niyan. Magkano mo pa ang nakuha niya? Ano magkano? Kita mo ba yan, ha? Ilang beses ka nagnanakaw dito ka? Mas pang Hindi. Ayoko. Misis, ito. Hindi ako. Babayaran ko na po yung mga kinuha niya. Ay, hindi. Magnanakaw ka. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Hindi naman gusto magnanakaw. Sabi ko masubukan sa pulis. Anong hindi? Tatay po na pulis eh. Kaya ito na umigit ko na para wala akong magandang. Sige na, umigit. Hindi ako magnanakaw. Sorry, Mrs. Alejandra. Please. Hoy! Mag-iingat kayo sa akin. Manay, telephone. Sino yan, Manang? Si Inso daw, kaibigan mo. Hello? Hello, Bunny. Nandito ako sa headquarters ng pulis eh. Hinuli nila ako. Wala naman akong kasalanan eh. Wala akong kasalanan, maniwala ka sa akin. Malaki ang pagkukulang ko sa inyong mag-ina eh. Nung makilala ko ang mami mo noon, singer siya eh. Hindi niya alam na may pamilya na pala ako. Naipanganak na kayo ni Sandra, tsaka ako palang nasabi sa kanya. Galit niya noon. Galit na galit siya pero dahil sa mga pinangako ko sa kanya, ng mga kung ano-ano, sabi ko, iiwanan ko ang pamilya ko, pakakasalan ko siya, bahay, magandang buhay, magandang kinabukasan para sa inyo ni Sandra. Pero wala eh, kahit isa dun, wala ako natupad eh.
Pagkatapos, si Commander nag-desisyon na pumunta sa States. Sumunod ako. Wala man lamang akong pasabi sa inyo, paalam o nag-iwan man lang ng sulat. Wala eh. Pagkatapos, nasa States na ako, wala man lamang akong ginawang paraan na para magkaroon ng contact sa inyo. Hanggang sa nang mamatay ang misis ko, tsaka pala ako nag-decide na bumalik sa inyo. Pero wala. By this time, naipon ang lahat ng galit ng mami mo eh. Naging matigas na siya. Ayaw na niya akong tanggapin. Ayaw na niya akong patawarin. Sa bagay eh, hindi ko siya masisisi. Daddy, mahal mo pa rin ba, Mami? Palagay ko, all these years, hindi naman nawala yun eh. Nandun lagi. Kaya nga lang, naging duwag ako eh. Unang-una dahil abogada ang misis ko. Tsaka hindi, naisip ko rin na kung pinakisamahan ko ang mami mo, hindi tama eh. Labag sa batas ng Diyos eh. Oo, mahal ko pa rin ang mami mo. Ewan ko lang siya kung mahal pa niya ako. Mula pa nung bata ko, gusto ko nang kumuha ng mga bagay na hindi sa akin. Kasi, ganun, gusto ko lang. Sabi nga ni Miss George, may mga tao raw na may psychological problem. Gusto ko nang maniwala kasi ganun ako eh. Mula nun, naramdaman ko na hindi ako mahal ni Mami. Si Daddy naman, hindi ko alam kung nasan. Basta't ang alam ko, mas mahal ni Mami si Ami. Kasi si Ami ang may sakit, si Ami ang epileptic. Sandra, mali naman kasi ang iniisip mo. Nung wala nagmamahal sa'yo. Minsan, nakikita ko si Mami, iba't ibang lalaki yung kasama. Tama ba yun? Kaya nga ako mas nagre-rebelde eh. Kaya mas ginagawa ko yung mga bagay na alam ko mali. Sandra, huwag mo sirain ang buhay mo. Life is beautiful. Meron pa nagmamahal sa'yo. Huwag mo sabihin wala. I love you, Sandra. I love you. Kala mo siguro hindi makakarating sa akin ang mga pinaggagawa mo, no? Alam mo ba, nagsumbong sa akin ang iyong Uncle Dan. At sinabi sa akin na pinakikiusapan mo siya, napakawalan niyang lalaki niyan.
At sinabi mo pa raw na willing ka na ikaw magpiyansa. Bonnie, hindi mo ba naiintindihan? Yan, insong lang yan. Maaaring kasama ng mga drug syndicate dito. At maaari siya isang pusher. Lola, mabait po si Inso. Hindi po niya pwedeng gawin yon. Nasabit lang naman po siya dun eh. Huwag mo na siya ipagtanggol, ha? At ikaw, Chip, sigurado kasabot ka dyan eh. Alam mo ba anong gagawin ko sa'yo? Pagkatapos ng pasukan, dadalhin kita sa Amerika. Isasama kita rin sa YFU, yung exchange student. At nang malayo ka sa mga lalaki rito, masyado kang mahilig sa mga lalaki. Manang-mana ka sa ina mo. Rosing, bakit ba pirme mong inuungkat si Milet? Arman, harapin mo lang katotohanan. Totoo naman eh. Hindi ba nakikita? Nobyo niya na itong insong ito. At narinig mo sinabi ko, di ba? Porque alam niya na si Dan, nasa military, pinakiusapan niya na ilabas ng lalaking ito at imagine siya pa magpipiyansa. May, di ka talaga eh. Lola, sinabi ko naman sa inyong mabait na tao si Inso. Kilala ko siya. Nasabit lang nga po siya dun eh. Huwag ka magtataas ng boses sa akin ha. Baka sampalin kita ha. Rosing, ano ka ba? Ano ba talaga? Ay, Arman! Arman! Ako, Dali ba na? Dali! Ikaw kasi, kami eksalanan nito eh. Naku po ah. Lolo! Nay. Nay, wala naman akong kasalanan eh. Wala ko kayo sa akin. Wala naman akong kasalanan talaga eh. Alam ko naman eh. Alam ko. Hindi mo kayang gawin yun. Dahil mabait ka. Manang-manang ka sa tatay mo. Marunong kang mag-alaga ng pangalan mo. Marunong kang mag-ingat sa karangalan mo. Kaya hindi mo naman kasalanan na parang pahirapan mo sarili mo dahil lang sa kahibangan ko. Nang nakulong ka, nang makulong ka, napagbintangan kang mensahero ng mga puso. Kasalanan ko yun. Kasalanan ko yun. Dahil akong nagtulak sa'yo kung bakit ginawa mo yun. Nang mamatay ang itay mo, wala na. Tumigil yung pag-ikot ng mundo sa buhay ko. Nakalimutan kita. Hindi na kita inalala. Wala na akong nakita kundi yung lungkot sa buhay ko. Lungkot ng damdamin ko. Nakalimutan kita, anak. Nakalimutan ko nandiyan ka. Pero ngayon, habang nagliligpit ko itong mga gamit, parang sinumbatan ako ng konsensya ko. Para bang sinasabi ng konsensya ko, bakit mo pinipilit buhayin yung patay na at kalimutan mo yung buhay? Ikaw yung buhay sa buhay ko. Huwag mo kong sisingin. Patapanan mo ko sa mga pagkukulang ko sa iyo. Yung mga pagkukulang ko sa buhay mo, dahil hindi ko lang talaga matanggap na wala ng itay mo. Hindi ko talaga matanggap na wala ng itay mo. Kaya ako naglalasing. Ikaw ang inaapi ko. Ikaw ang sinasaktan ko. Hindi ko talaga matanggap, anak, na nawala na ang itay mo. Pero ngayon, ito na. Tayo na lang dalawa. Malulod. Ayaw na lang dalawa. Wala mo na naman sa akin ang lana yun. Tayo na lang doon. Sama-sama natin harapin ang magandang kinabukasan. Sama-sama tayo.
Magmula na ngayon, hindi na kita pababayaan. Hindi na kita pababayaan. Hindi na. Sama-sama natin hanapin ang mundo na. Huh? Alam mo, Arman, alam ko hindi mo ako naiintindihan eh. Kung isang kala mo, masyado akong mahigpit kay Bunny. Pero kaya ako nagkakaganito. Sapagkat ayaw kong sundan niya ang naging kapalaran ng kanyang ina. Nang matutong magmahal, umibig, at nabigo. Nagpakamatay ang ating anak. Hindi ako makakaya, Arman. Pag nangyari uli yan kay Bunny, hindi ko makakaya. Hindi. Naintindihan kita, Rosing. Subalit, ang kasalanan ng isang Pedro ay hindi maaaring maging kasalanan ng isang Juan. Habang sinasakal mo si Bunny, ay lalong magpipilit niya na umiwas sa'yo. Bayan mo na lang ang Diyos ang tumangan sa kanyang buhay at kinabukasan. Huwag ikaw, Rosing. Si Milet, alam naman natin na niloko siya ng ama ni Bunny. Kaya siya nagpakamatay. Mahina ang loob ni Milet. At yun hindi nakuha ni Bunny. Kaya't bayan mo na siya. Bayan mo nang makita niya ang kagandahan ng mundo habang bata pa siya. Huwag mo siyang ikulong sa isang kahon. At lalong-lalo na, huwag mo siyang igapos sa kahapon ng kanyang ina. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nakawa naman si Ito. Buruin mo, nadamay pa dahil sa kagagawa natin. Tagal nila. Ito ba usapan mo, Art? Ito daw. Oh, Han, ayun na pala sila eh, oh. Tara. On. Pare, ba't nyo naman ginawa yun? Pwede daw. Ano? Naiya ako sa'yo eh. Nakakaya yung ginawa ko. Hindi ko naman kasi kailangan ng bagong relo eh. Ano mang regalo galing sa'yo. Basta huwag lang galing sa masama. Hans, sumuko na lang kayo. Ituro niyo na lang yung mga pushers na gumagamit sa inyo. Wala namang mangyayari pag nagtago pa kayo eh. Sorry, Betsia. Lihim ako sa'yo eh. Sorry talaga. Hindi naman totoong pinadadala ako ng parents ko ng dollars eh. Siguro talagang hindi na tayo nababagay eh. Kasi
kasi nalaman mo na pagkatao ko. Sorry ah. Ton, pwede mo ba lubos-lubosin, oh? Hatid mo naman kami niyan sa Tayabas. Doon na lang kami magtatago. Ano ka ba? Sumuko na kasi kayo eh. Wala namang mangyayari pag nagtago pa kayo, lalo lang bibigat ang sintensya nyo. Ano ba, Ton? Tutulungan mo ba kami o hindi? Halika. Tol, bisa nyo, Tol! Please! Ba't ko na? Kahit pa kung patatakbuhin yan. Betsy, ano ka ba? Sumuko na kayo! Mga pare ko, hands, heart, sorry. Andito sila! Huwag kayo magpapaputok! Kahit ilang libong beses mo kung ipagtabo yan, kahit ilang libong beses mo kung sumbatan, hindi ako titigil. Kung gaano katagal na iwan yung sugat dyan sa puso mo, ganun din katagal o mas matagal pa. Hindi. Kahit magpahanggang kailanman, ganun katagal kita susuyuin hanggang sa maghilom yung sugat mo sa puso. Hindi kita titigilan ng kapapadala ng mga bulaklak hanggat hindi lumalambot yung puso mo. You never find it in your heart to forgive me. Please. Ito na ngayon ang Pen and Paper Club. Maraming hassles ang nangyari. Sari-saring drama sa buhay, sari-saring karanasan, the expected and the unexpected. Pero may kanya-kanya namang natutunan. Tonight is another Valentine's party. Gabi ng mga puso. Isang araw kung saan naglalapit ang dalawang pusong nagkalayo, nagkatampuhan at nilaro ng panahon. Pero naging alaala pa rin hindi malilimutan. And as Louis Bradford Lowell puts it, thinking of home, thinking of the past, thinking of tomorrow brings me closer to you. You are a special person who brings lasting joy into my life. Tinanggap na rin ng lolo at lola ni Banning isang palagyang bisita sa bahay si Inso. Naging isang scholar si Inso and eventually graduated, magna cum laude sa journalism. Hindi sila nagsawang magpalitan ng mga love poems. Back into each other's arms sina Joel at Sherry. In fact, they're getting married next year. Ipinagpatuloy ni Tonton ang kanyang course sa criminology at naging social worker naman si Nessa Palawan. Madalas pa rin silang magsulatan. Finally, Katrin has gotten over Joel at na-inlove na rin kay Ron. Mukhang masaya naman. Habang tumatagal, hindi na madalas sumpungin ng kanyang epilepsy si Ami.
Nang maakwit sina Hans at Art pagkatapos nilang sumuko, ipinangako ni Art na tutulong siyang sugpuin ang drug addiction. Patuloy pa ring naging inspirasyon ni Hans si Betsy sa kanyang pagbabagong buhay. Gaya ni Art, ipinangako din niya sa sariling tutulong sa pagsugpo sa mga drug pushers. Dahil sa tiyaga ni Miguel, na-overcome na rin ni Sandra ang lahat ng kanyang mga insecurities. Tumigil na ito sa kanyang pagnanakaw. Naging maluwag na si Lola Rosing kay Bunny at kinalimutan na rin niya ang naging masakit na trahedya sa buhay ng kanilang anak. Natanggap rin ni Paula si Rino. Nagpakasal ang dalawa at tumigil na sa pag-senior niya si Paula. Naging buo ang pamilya ni na Paula, Rino, Ami at Sandra. Si Joleng, nagbalik na rin ang dating sigla. Naging masaya ang buhay nilang